Miami Heat naman ngayon mga idol. Sa nakaraang video kasi diniscuss natin yung LeBron to Warriors, pero since wala pa siyang team na pinipirmahan, tuloy natin to. Isa rin kasi itong dati niyang team, ang Miami Heat nga, sa mga posible at mataas ang chance na pwede niyang puntahan ayon sa mga reports. Well, obvious naman po yung dahilan kung bakit pwede nga si LeBron dito. Dahil sa isang chance na makakuha pa ng championship. May bagong star ang Heat in Giannis. Basically, ang Eastern Conference ay palagi namang wide open. Kahit andyan ang defending champs na Knicks, parang hindi ka pa rin confident na 100% sila ulit ang magiging team na magko-compete sa championship na galing East eh. Lalo pa ngayon na nagpalakas ang ibang mga teams din sa East. Tulad nitong Miami, tulad din nung Toronto Raptors, though pending pa ang trade kay Kawhi. Pero yun nga, ang motivation dito kung sakali man na babalik siya sa Heat ay to compete for a championship. Yun ang unang-una. Kasi sa huling video natin, ang pinoint out natin ng motivation doon ay malapit ang Bay Area sa LA kung saan nakatira si Lebron pati yung pamilya niya. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Ang tanong idol, confident ba tayo na magiging at least competitor sa Eastern Conference Finals itong Miami Heat? Ang sagot ko idol ay hindi. I mean, syempre hindi tayo sure dyan no, na hindi sila magko-compete sa ECF. Hindi tayo Nostradamus para hulaan yan. Sinabi nating hindi as in hindi lang tayo confident talaga lalong-lalo na sa fit. You have Bam Adebayo, mahusay na center, defensive anchor, 83-point game scorer. Nasa prime pa at 29 years old pero walang shooting gaano. You have Giannis, mahusay na big man, defensive anchor din, the Greek freak at ang surefire first option ng team na ito. 31 years old pa lang naman so nasa prime pa pero walang gaanong shooting din tapos mag-a-add ka pa ng Lebron dito sa mix na last season lang ay naging below average shooter sa labas. 31.7% lang siya sa tres last season mga idol sa Lakers. Isa ito sa mga career lows niya sa kanyang napakahabang karera. I don't think magiging masyadong maganda ang spacing lalo kung pagsasabayan mo yung Bam, Giannis pati Lebron. You also have Wiggins pati Davion Mitchell pa sa starters na magaganda naman ang average nung last season sa tres no. Pero sa karera nila ay hindi naman din laser shooter ang pagkakakilanlan nila parehas. Pero magiging monster to defensively. With or without Lebron idol, yung apat na binanggit nating players ay mga mahuhusay talaga sa depensa. Kung i-add mo yung Lebron dyan, talagang maaalalayan nila si Lolo Bron kung may pagkukulang siya sa depensa. Sinasabi natin to kasi nga oldest player na to sa liga ng ilang taon na. For sure yan, may mga oras na hindi siya makakasabay sa bilis ng tao niya paminsan. And yung Giannis, Bam, Wiggins, pati Mitchell ay maaari siyang alalayan if ever man na magka-miscue nga ito. Sa opensa lang talaga tayo medyo nalalabuan idol. Sa shooting standpoint lang naman pero magagawa rin ni Lebron dito yung pagiging main playmaker. Yan ay kung ganon ang gagawing role ni Spoelstra sa kanya at hindi yung i-feed kay Giannis ang bola sabay tambay lang siya sa corner at mag-aantay ng bola kung sakali. Ang isa pang magiging issue idol ay ang bench. Ito po ang roster ng Miami Heat ngayon. Siyempre walang Lebron dyan at ang mga nakikita kung pwedeng pasok sa bench rotation dito ay sina Nikola Jovic, Simone Fontecchio, Tim Hardaway Jr., pati Bobby Portis. Yan yung sa tingin kong sure na pasok na sa rotation idol. And bro, this is not a good bench. Pasensya na. Sa bigs pwede pa, Portis pati Jovic na medyo umaasa kang mag-i-improve na talaga since nagbubuhat na siya ng Serbia kahit andyan pa si Jokic. Siya actually ang leading scorer ng Serbia sa World Cup qualifiers nila ngayong buwan. Pero binabangko pa rin niya ni Coach Po nitong nakaraang season dahil inconsistent. Pero feel ko bibigyan na to ng matinong role kasi 16 million ba naman yung binabayad sa kanya. So yan yung medyo negative din idol na maaaring umepekto sa desisyon ni Lebron. Top heavy kayo in Giannis pati Bam, malamang mapapaangat pa ni Lebron yan pero medyo ligwak yung bench talaga. Mas malalim pa yung Knicks o Sixers dito sa totoo lang. And sikat naman po si Coach Po sa pagdevelop ng mga diamond in the rough like sina Kendrick Nunn, Gabe Vincent pati Duncan Robinson na mga lumakas sa sistema ng Heat pero ligwak nung umalis na. Though ang hirap umasa sa ganyan lalo kung Lebron ka na 1 o 2 years away na lang sabay retiro na. Pero may history din naman kasi siya sa city na ito. Naglaro siya ng 4 years, nag-compete siya sa championship sa lahat ng taon doon, sabay nakakuha pa ng back-to-back championships din. May bahay din siya sa Miami Idol, so yan yung mga factors na maaari ding humila kay Lebron sa South Beach. Mag-aala Tom Brady siya nito, pa-retire na face of the league sabay maglalaro sa team sa Southern Florida kung sakali man na dito siya sa Miami pipirma. Kung ako ang tatanungin, again, kung ako ang awkward ng fit talaga eh. Yung bench, hindi ako convinced na masusuportahan nila enough yung starters. Hindi naman din tropa si Lebron pati Giannis o Lebron pati Bam. Nasira rin po yung relasyon ni Bam pati Pat Riley pero okay na daw sila ngayon. And ayun, medyo negats ako dito sa Heat. Parang hindi siya gaanong storyline talaga eh as compared if babalik siya sa Cavaliers kahit hindi sila mag-champion. Well, that's my take idol. Pero kayo ba? Sa tingin nyo, bagay ba si Lebron dito sa Miami Heat? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento.
sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.